Ito, tignan nyo mga kapatid. Tignan nyo mabuti. May mata siya, pero hindi naman nakakita. Ayan. Ano to? Mata ba to? Mata nga, pero hindi naman nakakita. May ilong, pero hindi naman makaamoy. May bibig, pero hindi naman makapagsalita. May tinga. Ay, nagkamali ata ako. Wala atang tinga. Tinga ba to? Ay, wala atang tinga. Ayan o. Walang tinga. Pasensya na. Ito. Wala. Ano to? Tignan nyo mabuti. Ayan o. Ayan. Ayanan. Nakita nyo guys? Epekto to ng paglilindol. Hindi to napansin ng may-ari. Kasi ang pinansin nila palagi yung sarili nila. Ayan. Pinugutan na pala ni Lord eh. Kasi yung Panginoon, yung totoong Panginoon, spirito siya eh. Hindi siya kahoy, hindi siya bato. Kahit ano pa ditong sign of the cross mo, alam nyo ba yung sign of the cross? Yung ibig sabihin nun, yung sign of the cross para malaman yung katotohanan, yung sign of the cross po ay yan po ay palagi nyong pinapaalala kay Jesus Christ na siya ay palaging ipako sa krus. Palagi nyong pinapako kay Jesus Christ na dapat siyang ipako sa krus. Ayan, naintindihan nyo na. Kasi alam nyo, ayan, hindi yan totoo. Plastic, si Satanas yan. Ayan, tingnan nyo mabuti. Hindi nyo ba nakita? Ayan o, si Satanas po yan. Ang gumagamit ng rebulto na to si Satanas. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ayaw ni Lord na may kahati siya eh. Ayaw ni Lord na may kahati siya na sinasamba ng tao. Alam nyo ba yung Panginoon, yung totoong Panginoon ay espiritu siya eh. Dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Alam nyo bang totoo? Nagagalit siya sa mga taong sumasamba nito, sumasamba sa Santo Niño, Buddha, etc. Ayan. Ayan tingnan nyo mabuti. Kaya to nagkagaganito. Alam nyo ba yung may-ari dito? Ang daming sakit. Yes, maraming sakit nga. Kasi, sinasamba nila to eh. Kahit gaano pa sila kayaman, kahit ano pa, hindi nila alam ang katotohanan eh. Bulag sila, binulag sila ni Satanas. Kaya, gusto ko pong paahalahanan yung mga tao na sumasamba sa mga ito na sana'y magbago na po kayo. Huwag na kayong sumamba dito dahil hindi ito totoo, kapahamakan lamang ang pupuntahan nyo. Alam nyo po ba yan? Hindi ko po sinisira yung simbahan nyo, pero ito po yung totoo. Masakit, 'di ba? Masakit kasi totoo nga. Masakit tanggapin, pero pagkatapos nito, pag nalaman mo na yung katotohanan, siyempre masaya ka. Kasi akala mo nung dati na totoo yung pinaniniwalaan mo. Ang dami talagang nabulag nito ni Satanas. Alam nyo ba guys, ang daming nabulag. Hay nako. Alam nyo ba, kahoy to eh. Ayan, kahoy to oh. Kahoy yan, ayan oh, kahoy. Yung ganito, yung kahoy na to, tapos yung ano niya, yung may ano pa dyan. Mukhang ginawang ano eh. Tignan nyo. Hay nako, napaka ano talaga. Ano yan ha? United Negros Athletic Club Christmas Party. Ganun pala yun ha. Hay nako, napakamangmang talaga ng mga tao ngayon. Sinabi na Panginoon, kaunti lamang ang sumusunod sa akin, pero huwag kayong mag-alala dahil kasama nyo ang Diyos sa paghahari niya. Ayan, sinabi niya kaunti lamang. Kaunti lamang, ibig sabihin nun, kaunti lamang. Ang ibig sabihin talaga, kaunti lamang ang sumusunod sa katotohanan, ang sumasamba sa Kanya ng katotohanan at spirito.
Alam nyo, wala akong pakialam na magalit kayo sa akin. Kasi ito po yung totoo eh. Gusto ko pong malaman nyo ang katotohanan. Tingnan nyo itong mabuti. Wala yan. Maraming nagsabi. Kasi nung Katoliko pa ako, alam nyo pa kung bakit? Sinabi ng lula ko. Nilagyan ko kasi ng kandila dito. Pero hindi itong rebulto na to Nung rebulto din sa bahay namin dati. Nilagyan ko ng kandila yung malapit na dito. Dito yung kandila. Tapos sinabi ng lola ko, wag dyan, wag dito, baka masunog yan. Baka pakatayin kayo ni Lord. Ganyan daw sinabi niya. Sabi ko naman, hala, totoo po pala. Tapos, yung lumipas ang mga taon, ako'y tinawag ni Lord. Hindi siya ang tumawag sa akin. Hindi itong tumawag sa akin. Kundi ang tumawag sa akin ay ang Espiritu. Espiritu at ang katotohanan ang tumawag sa akin. At saka yun na, tinawag niya ako, nabuksan yung isip at puso ko. At dahil nabuksan nga, naisip ko, nung Katoliko pa ako, nung sumasamba ako nito, wala palang kwenta eh. Kinasusuklaman po ng Panginoong Hesus, kinasusuklaman po nila ang sinumang sumasamba sa kahoy o bato o sa mga rebulto tulad nito. Alam nyo guys, kahit suntukin nyo po tayo, sunugin nyo po ito, hindi kayo maano. Tingnan yung mukha niya. Jesus Christ ba yan? Wala pa nga nakakita kay Jesus Christ eh. Artista po to. Sinunod nila yung mukha ng artista. Hay nako. Gusto ko pong paalalahanan sana na yung mga mangmang po, may chance po kayong patawarin ng Panginoon na susulat po sa Biblia sa Acts 2 sa verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo para sa inyong kapatawaran ng inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Yan yan po ang dapat gawin ninyo para kayo'y mapatawad ng Panginoon. Kasi sinabi doon sa John 3 sa verse 3 na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya maisilang muli. Ang ibig ng maisilang muli, hindi siya maisilang muli sa tiyan ng nanay, kundi mabautismuhan siya ng lubog sa tubig at ayun. Basta andun sa Bible yon sa John 3 sa verse 3. Basahin nyo lang po. Hindi po mapapabilang ang tao kung hindi siya maisilang muli. Ma-born again. Marami pong Katoliko na ayaw sa born again dahil ganyan. Pero ang totoo pong sumampalataya sa Panginoon ay hindi sumasamba sa mga rebulto dahil ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos ay Espiritu at dapat nyo siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo mga kapatid, wala pa akong pakialam ngayon sa sarili ko, magalit man kayo sa akin, hanapin nyo man ako, pero ito po yung totoo. Masakit talaga yung totoo. Alam nyo ba kung bakit? Experience ko rin to eh. Sinabihan ako ng isang tao na kinasusuklaman ng Panginoon ang sumasamba sa mga rebulto. Ayun kasi sumamba ako dati, napakasakit talaga. Galit na galit ako sa kanya. Pero, totoo po ang sinabi niya. Huwag po kayong sumamba nito. Maawa kayo sa sarili nyo dahil dadalhin lang kayo nito sa kapahamakan. Nakita nyo ba yung mga sarili nyo, guys? Halos hindi nyo maisip yung Panginoon. Araw-araw mga bagay sa mundo ang naiisip nyo, hindi na ang Panginoon. Yun po yung totoo. Yan. Sana mabuksan yung isip at puso nyo.
Ana, God bless po sana at huwag kayong paluloko nito. Ito tingnan nyo yung sign niya. Yung ganito. Satan yan eh. Ayan o. Kay Satanas yan. Hindi yan ganyan kamay ni Lord. Satan style yan. Aha. Ay nako. Sige na lang. Kaya hindi pa dumating si Lord. Hindi pa siya bumabalik dahil ayaw niya na mapahama kayo. Alam ko magagalit ang mga Katoliko nito, pero ito po yung katotohanan. Ito po yung totoo at dapat tanggapin ng lahat ng tao na ang Panginoong Diyos ay hindi kahoy at bato. Oo, dahil siya ay espiritu, dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan.